Hello everyone, I am Catherine Tan. Hello everyone, my name is Julius Arabat. Hello everyone, my name is Gianpaolo Ortiz. Hello everyone, my name is JP Sanchez, grade 11 student from HE Department. In Asia Tech. For today's vlog, we will discuss about different equations of inverse function. So before we start our math equation, we will have the learning objectives in inverse function. Mr. Julius Alabat will discuss the linear equation. Hi guys, my name is Julius Arabat and this is linear equation. First step is replace fx to y. Napanta niyo yan guys. Next is interchange x and y. So next is solve the new from the equation in step 2. So dito guys, na-transpose na natin to. Automatically yan guys. Once na-transpose kayo ng isang bagay, automatically na mag-iiba yung sign niya. Pwede positive, negative. Depende na lang sa given na binigay sa inyo. Yan. Ito binigay na given sa akin. Sa akin magagawa. So, next dyan is divide natin siya. Need kasi natin na matira yung y. So, divide natin siya into 13. 13. Ay, ayos lang yun guys. So, na-divide na natin siya. So, cancel na ito guys. Y na lang ang matitira. So, ayun guys. So, ang sagot natin is f inverse of x equal x 5 over 13. Guys. Mr. JP Sanchez will discuss the radical equation. So this is radical equation. Replace f of x to y. So magiging y yung x and copy equation. So sunod is i-interchange natin yung x and y. Eleven is magiging y yung x, negative 6. So, paano nga ba natin maalis yung square root? Lalagyan natin yung x, copy, and close open parenthesis. Sulat lang natin. At dahil ang value ng square root is 2, so lalagyan natin ng 2 both side. And cancel. So, ito is kakopy natin. So, ayan. Wala na yung square root. Paano naman ito makukuha yung final answer? Ito is ita-transpose natin dito. So, magiging x squared positive 6 equals, kopyahin natin yung 11y. So, i-divide natin both side para matira yung y. I-divide natin sa 11. Magkaparaw sila, is cancel. So, ayan, natira na sila. Natira na yung y. So, this is answer. Plus 6 over 11 equals y. So, i-replace natin yung y with f inverse
of x. So, ganito siya. X squared positive 6 over 11. So, this is final answer. And now, Gian Paulo Ortiz will discuss the radical equation with exponent outside and inside. So, hello everyone. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung radical equation. Then, start muna tayo sa interchange f of x into y. So, papalitan natin yung f of x ng y. Then, copy or bring down mo lang yung given sa taas. Plus 9. Then, cube. Then, yung x and y, second step. Then, yan. Malalabas yung x. Then, papasok sa loob yung y plus 9. And dahil cube root na yung ginamit natin dito, gagamit tayo ng exponent which is cube na rin. So, bago yon, lagyan mo muna ng open and close parenthesis both side. Then, dahil nilagyan mo ng cube root to, ay lalagyan mo rin yung x ng cube root kasi lahat ng ilalagay mo sa ay karang bahagi ng equation ay kailangan mo rin ilagay sa kaliwang bahagi ng equation which is yung x. Yan, lalagyan mo siya ng cube dito sa ano. Then, dahil nilagyan natin siya ng cube dito at ang equivalent ng cube root is 3, kaya makakancel na to. Yan. Then, copy mo lang uli. Copy mo lang siya na may cube root, ay may cube na dito. Copy mo lang yung matitira. I mean, ganun. Then, transpose. So, copy f of x cube. Dahil magtra-transpose tayo ay matik na magiging yung sign natin dito ay magiging negative dahil nag-transpose nga tayo. Guys, tandaan nyo, kada magta-transpose tayo, yung sign nito, kung siya ay positive, magiging negative dahil nga nagta-transpose tayo. Okay? So, yan. Transpose tayo, lalagay natin sa unahan yung 9, then matitira na lang sa likuran ay 15y. So, kailangan natin dyan ay ang matitira lang is yung y. Kaya, kukunin natin yung 15 para i-divide both side. 15, then 15. 15 divided by 15 equals, makakancel na siya kasi ganon. Then, ayun na. Natira na yung y. Y na lang yung natira sa kanila. So, ito na yung sagot natin dyan, guys. Okay? So, ang final answer natin din dyan ay f inverse of x. Then, yung answer nga natin na x cubed minus 9 over 15. Ayan. Hi guys, so let's proceed to the next question, which is radical equation again. And first steps should change the f of x into y. Then copy the given. Then let's interchange the y and x. So lalabas yung x. Then papasok sa loob ng square root yung y.
Then, so paano nga ba natin matatanggal yung square root? Una natin gagawin, naglalagay tayo ng open and close parenthesis. So, ang value nga pala ng square root is 2. Kaya, ang lalagay natin dito sa labas ay squared. Dahil ang value ng squared is 2. And, dahil naglagay tayo ng squared, sa kanang bahagi ng equation, kaya maglalagay din tayo ng squared sa kalawang bahagi ng equation, which is yung x. Yan. Dahil, kung nilagyan mo ng squared yung kalawang bahagi ng equation, ay kailangan mo ring lagyan ng squared yung kalawang bahagi ng equation kasi ganun yung process nila. So, dahil nalagyan natin ng squared, pwede natin siyang i-cancel. Cancel mo yung square root and squared. So, bring down mo lang. Kapay mo lang yung yung x squared. Then, copy mo lang yung mga natira doon sa given sa taas. Then, yan na. Wala na yung square root. So, susunod, gawin naman natin, i-transpose naman natin yung 11 mapupunta sa unahan. Tandaan guys pag nagta-transpose po tayo, mapapalitan po yung sign niya, which is minus, magiging positive na po siya. Okay? So, matitira na lang is 23y squared. Yan. So, paano nga ba matitira dyan yung y? At paano natin tatanggalin yung 23? So, didivide natin yung both side sa 23. Yan. Yan. 23, cancel natin siya. So, may natira pang y squared. Dahil may natira pang y squared, di pa natin siya masasabing final answer. Dahil may squared pa natira doon sa y. Kaya kailangan natin siyang tanggalin. So, paano nga pala natin siya tatanggalin? So, ganito yung gagawin natin. Copy mo lang yung answer mo, which is x squared plus 11 over 23. And the y squared. So, gagawin lang natin, parang kabaliktaran lang nung second step natin sa unahan, kagaya nito. Gagawin lang natin, dito, nilagyan natin siya ng squared. Dito naman, lalagyan naman natin siya ng square root. Kasi nga, yung value ng square root is 2, which is yung nakalagay sa loob is squared, which is 2 din. So, ayun, makakancel na natin siya. Makakancel na yung squared sa loob, makakancel din yung squared na nilagay natin. So, dahil nga naglagay tayo ng squared sa kanang bahagi ng equation natin, syempre, lalagyan din natin ng squared sa kaliwang bahagi ng equation. Then, there you go. Nakuha natin yung final answer sa ating equation. So, ito na po yung ating final answer. Then, i-convert na po natin siya sa inverse. F inverse of x. Then, the final answer is x squared plus 11 equals 23. There you go. Nakuha nyo na yung sagot sa ating question. So, hey everyone, let's proceed sa rational equation ng inverse function. So, when we say rational, meron na siyang fraction. So, first step, we need to replace this f of x to y. So, y. Then, copy the equation.
Since nakopy na natin yung equation na yon, we will replace y and x. So, yung y, magiging x siya. Tapos, yung x naman, magiging y. Yan. 15 y minus 5. Since na tapos na natin yung interchange, we will cross-multiply it. So, cross-multiply, when we say cross-multiply, dapat yung x is may over 1. Okay, 18 is 9 over 15, 1. So, parang hindi kayo malito, tandaan nyo kanya. So, first thing, we will cross-multiply naman yung x muna. So, x times 15y is equals to 15x y. Tapos, x times negative 5, negative 5x. So, sunod natin is yung 1. 1 times 18y, 18y. 1 times 9, positive 9. Copy the sign, 9. So, second is, itatranspose natin tong dalawa. Okay? Para yung y, lahat ng y dapat na andito sa left side. Tapos yung x and yung natira doon sa right side. So, copy muna natin. So, since nag-transpose tayo, mababago yung sign nila. So, di ba ito, positive 18y, magiging negative 18y na siya. Tapos, itong negative 5x, pag tinranspose natin, magiging positive 5x. Positive 5x, then copy the remaining numbers. So, since nandito na lahat, complete na lahat, itong y, magkaparehas, di ba? So, ilalabas natin yan, y, open parenthesis, 15x. Tapos, negative 18. Ito, copy. Just copy. So, paano ba natin makukuha yung final answer? Since ito, kailangan magiging isa lang siya. Itong equation na katabi niya is siya yung i-divide natin both sides. 15x. Ika-copy natin siya para ma-cancel. Yan. Siya yung i-divide natin both sides. Yung katabi ng y. So, ito cancel. Na-cancel na natin. Ang natira is y equals to 5x plus 9 over 15x minus 18. So, ayan na siya. Itong y, papalitan natin siya ng f inverse of x. Okay? Ayan yung magiging sign natin. So, pag pinalitan natin siya, ito na ang ating final answer. F inverse of x equals to 5x plus 9 over 15x minus 18. So, ayan na siya. Nakuha na natin. So, paano naman pag may negative? Ayan, nakikita natin na may negative na yung 13. So, still, ganun pa rin ang step by step. Yung f of x, we will change it to y. Copy the equation. Copy 29x minus 4. Tapos, i-interchange natin siya. Yung y magiging x. Copy again.
13 yung x magiging y over 29 yung x magiging y again, copy. Tapos, ang susunod ulit natin dyan is yung cross multiply. Yan. Dapat palagi may over 1 pag cross multiply. Copy. Just copy. Uunahin natin yung x. Ayan ha, tandaan. X times 29y equals to 29x y. Tapos, x times negative 4 4x equals 1 times negative 13y negative 13y. Tapos, 1 times positive 19, positive 19. Tapos, next step na tayo, yung transpose na. Copy lang natin siya. xy. Since nag-transpose tayo, ito ay mapapalitan. Since negative tas negative equals to positive. So, okay, negative yan ha. Baka magkalituhan. 13y. Tapos, equal sign. Itong 4 ay magiging positive. Tapos, copy. Since napag-transpose na natin, may parehas, ilabas natin siya. Open parenthesis, copy 29x. Copy the sign, and close parenthesis equals the remaining equation is kakopy lang natin. Tapos, i-divide na natin siya both sides. Since yung katabi niya is y, ito yung magiging denominator natin. Copy. Copy both sides. Cancel. Ang natira ay y equals to 4x plus 19 over 29x plus 13. So, ito ay papalitan natin siya ng f inverse 1. F inverse of x. Copy. Tapos, ayan ang ating final answer. That's it. Thank you.